Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po sa Lord. Kasi po ang church po natin, simula po tayo ay noong naitatag po tayo. Hindi na po tayo tumigil for 17 years na we fulfill the Great Commission to go and to make disciples. Yun po ang dahilan bakit po tayo nandito. To God be all the glory. I believe magpo-produce po ang simbahan na ito ng tuloy-tuloy na magmamahal sa Panginoon at paglilingkuran ng Diyos habang sila'y nabubuhay. Minsan papalakpakan po natin ng Panginoon. Praise God. Nandito na po tayo sa atin pong tuloy-tuloy na series po. Ang message po natin ngayon pong umaga na ito, we will go straight to the Word of God. Hindi po ito message para lang po sa mga nag-move up. Kung hindi, message din po ito para sa gustong mag-increase at mag-level up sa lahat ng areas po ng atin pong mga buhay. That's why we will go straight to our title for this morning. Lahat po ng mga ready, lahat ng mga excited na, magsabi ng malakas na Amen. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, ready na ako. Hallelujah. Ang title po ng ating pong message ay Faith It Till You Break Through. Sa iba, pwedeng work it till you break through. Kaya lang, ability mo lang yon, strength mo lang yon. Pero iba, kapag sinamahan mo ng pananampalataya, yung God-given talent and ability mo, for sure, makaka-breakthrough po tayo. Sino kaya ang be-breakthrough ngayong pong umaga na ito? By the way, let me give you the definition ng breakthrough. Sabihin mo sa katabi mo, breakthrough. Breakthrough is an act or instance of moving through or beyond an obstacle. May mga hadlang, may mga pumipigil, may mga forces behind for you to not moving forward or for you not to experience breakthrough, but because of the anointing, the power, and the intervention of God, makaka-breakthrough po yung katabi mo. Amen? Sino po dito nakakaranas po kayo ng mga obstacles, problems in life, personal man, family, workplace, and even in the school, may mga obstacle ka. Hindi mo man kinukwento, hindi mo man sinasabi sa iba, pero deep inside your heart, nandito ka ngayong umaga at nananalangin ka, Panginoon, be-breakthrough po ako. By your grace and by your power. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos, marami pong salamat sa umagang ito na minsan pa kami po ay dinako mo sa lugar na ito upang tanggapin ang iyo pong salita. Salamat po sa mga anak mo na nasa discipleship journey, na nag-move up for them to continue in their journey to become followers of Jesus. I-bless mo po sila at maranasan nila yun pong pangako mo na surely I am with you always to the very end of this age. Lord, mangusap ka po sa amin. Speak to us, Holy Spirit. We welcome you. We appreciate you, we adore you, and we allow you to move here in this place and here in our hearts. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po ng makaka-breakthrough ngayong umaga ay magsabi ng Amen and Amen. Alam niyo po, posible dalawa pong bagay ang maging end result ng isa pong tao because of crisis. Because of problems and testings na kanya pong kinakaharap, pwedeng dalawa ang maging end point niya. Una, siya po ay maka-experience ng breakthrough o breakdown. Ano ang gusto ninyo? Breakdown? At sinasabi mo, ayoko na, suko na ako, pagod na ako, hirap na ako. Pero yung pangalawa, yes, hirap ako, nakadami na ako ng pagod, nakadami na ako ng sakit, nakadami na ako ng pag-iyak, pero malapit na ako sa breakthrough ko. Sino kaya dito ang be-breakthrough? Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo, mukha bang be-breakthrough yan? Pastor,
Saang area ba ako be-breakthrough? Kasi napakadalas kong naririnig niyan. Yung life group leader ko, laging sinasabi, anak, konti na lang, sister, be-breakthrough ka din. Minsan nagiging salita, minsan nagiging word of encouragement. Ginagamit natin yon, para mabuhayan, para lumakas ang loob. Sinasabi natin, kapit ka lang, konti na lang, be-breakthrough ka na. Pero ang tanong, ngayon pong umaga na to, saang mga areas ba tayo nangangailangan at dapat makaranas ng breakthrough sa atin pong mga buhay? Una, yun pong tinatawag na spiritual breakthrough. Kahit pa matagal na tayo, kahit pa na nagsisimba tayo, na kahit pa nagbabasa tayo ng Bible, meron tayong point sa buhay po natin na parang nalalayo tayo sa Panginoon. Kaya tayo nagpe-pray ng breakthrough for us to experience yung tinatawag na spiritual renewal. Sino po kaya ngayong umaga na ito i-refresh, i-renew at makakaranas ng breakthrough spiritually? Yung pakiramdam mo, ang layo mo na. Pakiramdam mo, hindi ka na nakakaramdam ng presensya ng Panginoon, pero itong umaga na to, be-breakthrough ka. Kaya sabi ni David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Hindi sa lahat ng pagkakataon, okay ang lakad natin sa Panginoon. Hindi sa lahat ng pagkakataon, ganado tayong mag-worship sa Panginoon. Lalo na pag dumadaan tayo ng mga pagsubok at mga problema. Pangalawa, saang area pa tayo po pwedeng makaranas ng breakthrough? Sa area po ng tinatawag na prayer. Meron ho ba kayong mga panalangin ngayong umaga na ito? Meron ba kayong pinagpe-pray sa inyong pamilya? Meron ba kayong pinagpe-pray na promotion? Meron ba kayong hinihiling sa iyong personal na buhay, in your career, in your study, in your business? Taas po ang kamay, may mga prayer request po kayo. Taas ang dalawang kamay, naniniwala ka, breakthrough ka. Kagaya ni Hannah, barren, hindi magkaanak. Pero hindi siya sumuko, hindi siya tumigil, kahit na pinagbibintangan pa siyang, napagkakamalan pa siyang lasing. Pero hindi siya tumigil. Nag-pray siya. At naka-breakthrough po siya. Sino kaya be-breakthrough ngayong umaga dito? Lahat ng mga may prayer needs, be-breakthrough po yan. In Jesus' name, by faith. How about testings and trials, be-breakthrough ka, lalabas ka na dyan, konti na lang. Taas ang kamay, nakakaranas kayo ng testings and trials. Parang si David, may Goliath siya sa harapan niya, pero hindi niya tinakbuhan, hindi niya sinukuan yung Goliath sa buhay niya. Mga kapatid, wala man tayong a giant size Goliath sa umagang ito, pero may mga problema tayo. May mga pagsubok tayo na parang higanting-higante sa ating pong harapan. Pero ngayong umaga po, pababagsakin yan ng kapangyarihan at pagsama ng Panginoon. Breakthrough po yung mga anak ni Lord. Babagsak lahat ng mga Goliath sa atin pong mga buhay. In Jesus' name. Amen? Sino naman kaya nakaka-experience dito ng emotional, mental struggles in life? Na pag nag-iisa ka na, parang pakiramdam mo, ang lungkot-lungkot ng buhay. Pero huwag kang bibitiw kasi be-breakthrough tayo. Amen? Dito kaya, sa panghuli, sino kaya mag-a-agree dito? Sino kaya ngayong umaga be-breakthrough financially? Parang dito lang sa side na to, ang be-breakthrough. Yung mga nag-move up, may be-breakthrough ba sa pera dito? Dumami. Kayo ba kasama? Ay, kasama pala kayo. Okay. Sino naniniwala, makakabayad tayo ng utang? Ikaw na magpapautang ngayon. Bakit? Be-breakthrough yung katabi mo. Pakikamayan mo, baka may nakaipit na 500 yan. Si Brother Joey, yan, magpapakain ng papaitan yan. By the way, last Thursday, Friday, Saturday, yung pong ilan po sa mga pastoral team po natin ay tumulak galing po ng Kawayan, Isabela.
Sapagkat by the grace of God, tayo po ay magbubukas na po at nagbukas na po doon. Kinokompleto na lang yung place ng Light Church Kawayan. Kung merong Light Church, may Kawayan, tanggalin nyo lang yung may. Dugtong mo Kawayan. Pwede kayong maligaw, baka sakali, mapuno na dito, punta kayo ng Kawayan. Nagulat po ako, akala ko mainit doon sa lugar. Sister Beth, Coach Beth, tama ba? Ang lamig pala doon. Sabi ko, hindi, bandang north yun, mainit doon, polo shirt lang, pwede na. Naku po, pagdating namin, ang lamig, balik kami agad sa kotse. At yan po, nagsisimula na po, nagulat po kami kasi pagkatapos po ng prayer and thanksgiving, nagtatanong na po yung mga tao at sinasabing, Pastor, ano pong oras ang gawain bukas? Ha? Bukas na agad? Uhaw po sila sa gawain po ng Panginoon. At tulungan niyo po kaming mag-pray kasi nagpe-pray po tayo ng ipapadala po natin doon sa lugar po na yon. Ang Kawayan Isabela po ay sobra pong progressive po ng lugar. Grabe po, nagulat kami kasi yung pong church na yan, sa kabilang bakod lang, nandoon ang Camellia Homes. At tinayuan na po ng malaking mall sa lugar po na yan. So nakikita na ng mga investor gaanong kaganda yung weather, gaanong ka-strategic yung lugar, nagtatayuan na rin po yung mga hotel. Malapit lang po yan sa airport ng Kawayan, Isabela. So sama niyo po sa prayer. Okay po? Okay lang po ba yun? Ayan. So breakthrough po tayo. And Pastor, pag sinabi pong breakthrough, ano po ang mga kinakailangan para ang isang mananampalataya ay maka-breakthrough? So, breakthrough requires faith, requires effort. Say effort. Work, energy, patience, waiting. Kasama ba ang paghihintay para sa breakthrough mo? Determination, persistence, tuloy-tuloy. Hindi pwedeng may pinag-pray ka, pagka napagod ka na, ayawan na. Hindi. Mananampalataya tayo, hindi tayo titigil na kumapit sa atin pong Panginoon sapagkat He is the God of breakthrough. Amen? Who among you believe this morning for miracle? For breakthrough? Sabi mo sa katabi mo, never give up. Sabi po in the book of Luke, chapter 18, babasahin po natin ang isang passage po dito. Okay? This is the parable of the persistent widow. Marami po sa inyo, nabasa nyo na po ito, narinig nyo na po ito sa isang pangangaral, pero tingnan po natin. Ano po ang atin po pwedeng makuha dito na aral mula sa ating Panginoon? And I believe, hindi lang mo po ito tinuro sa mga disciples, kundi tinuturo din ito sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Verse 1, one day, Jesus told His disciples a story to show that they should always pray. Say, always pray. Always. And never give up. There was a judge in a certain city, he said, who neither feared God nor cared about people. A widow of the city came to him repeatedly, saying, give me justice in this dispute with my enemy. The judge ignored her for a while. But finally, he said to himself, I don't fear God or care about people. But this woman is driving me crazy. I'm going to see that she gets justice because she is wearing me out with her constant request. Sabihin natin, constant request. And verse 6, then the Lord said, learn a lesson from this unjust judge. Even he rendered a just decision in the end. So don't you think God will surely give justice to His chosen people? Sabihin po natin, chosen people. Meron bang mga chosen people dito ngayong umaga? Meron bang mga anak si Lord? Yung mga pinili ng Panginoon? Yung mga minahal, mga pinatawad, mga niligtas ng Panginoon dito ngayon? Who cry out to Him day and night. Will He keep putting them up? And verse 8, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, ready, begin.
He will grant justice to them quickly. But when the Son of Man return, how many who have faith? I believe ngayon at sa muling pagbabalik ng Panginoon, hahanapin niya, titingnan niya, sino yung nabubuhay at naririto ngayon na merong pananampalataya sa Kanya. Pananampalatayang hindi lang maligtas, kung hindi pananampalatayang magpapatuloy at susunod sa ating pong Panginoon. Ang istorya po na to ng the parable of the persistent widow ay isa pong katuruan na kung saan ay papaano sila mananalangin. Papaano ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga dinidesire ay magkakaroon sila ng pag-asa at mangyayari. Pakisabi sa katabi mo, mangyayari. Kahit na mahirap, kahit na may mga obstacle, kahit na may mga pumipigil, pero ito pong babae na ito, she will not take no for an answer. Hindi siya papayag na hindi niya makukuha yung kanyang panalangin. Magbabalik-balik siya, magpapatuloy, at hindi magsasawang kumatok, humingi, at lumapit sa atin pong Panginoon. 3 bagay po ang nais ko pong iwanan po sa atin. Bago tayo pumunta sa area po na ito. Don't give up. Stop doubting. Kasi po, ang kawalan po ng pananampalataya, mahirap po na maka-breakthrough. Mahirap pong makatanggap ng answer prayer. Pero, ako po naniniwala ngayong umaga na to, malapit nang maka-breakthrough yung katabi mo. Amen po. Para pong itong halaman na ito, parang wala nang pagkakataon pang umusbong. Wala nang pagkakataon pang mabuhay. Sapagkat siya'y natatabunan ng matigas na bagay, maaaring semento po yan, pero anumang binhi, anumang seed na nasa ilalim po niyan, meron pong tendency yan na mabuhay. Bakit? Halaman. Kumpara po dun sa bato na yon, kumpara sa semento na yon, ang semento ay semento, walang buhay. Pero ang binhi, ang pananampalataya natin, kahit tabunan, kahit ibaon mo yan, be-breakthrough yan, lalabas yan, magbubunga yan, magliliwanag yan, at magbibigay yan ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. May katabi ka bang buhay ngayon? Na parang hirap na sa buhay? Parang nadatabunan na ng mga mabibigat na mga bloke ng simento? Pero, hallelujah, lalabas din siya, kagaya nitong halaman po na ito. In Jesus' name. Amen? 3 bagay. Ready na po kayo? Para makaranas po tayo ng breakthrough. Ano po ang ating dapat gawin? Una, na kailangan po nating tandaan, dapat magkaroon po ng persistent in prayer. May kausap po ba ako? Tuloy-tuloy na panalangin. Gusto mo maka-breakthrough, kailangan mo nagpe-pray ka. Basic lang. Pastor, nagpe-pray naman ako. Pag sinabi po nagpe-pray, hindi lamang po yan yung nagsasalita, Panginoon, marami pong salamat, Lord. Maganda po yun. Yun po yung ginagawa natin. Pero naniniwala po ba kayo na kahit na minsan hindi bumubukas ang bibig natin, pero ang ating isip at ang ating puso nagpe-pray? Meron ho bang nandito ngayong umaga na kahit na nagdadrive ka, kahit na nasa jeep ka, kahit nakaupo ka, nagpe-pray ka? May mga nanay ba dito na kahit nagluluto ka na ganyan, sa isip at sa puso mo, Lord, ingatan mo yung aking mga anak. Lord, proteksyonan mo po sila. Samahan mo sila. So, hindi all the time nagsasalita tayo. Pero when we pray, mag-pray po tayo na yung atin pong panalangin ay dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Sabi po ng Luke chapter 18, verse 1, ang sabi ng Panginoon, one day, Jesus told His disciples a story to show that they should always pray. At dinugtong dyan, and never give up. Unang bagay na kailangan natin para maka-breakthrough, tuloy-tuloy na panalangin. At wag tayong
madaling sumuko. Enjoy po natin yung atin pong relationship sa atin pong Panginoon. Sino po dito may mga prayer request po kayo? Pero hanggang ngayon, wala pa. Pero magtutuloy lang kayong mag-pray. Meron ba kayong panalangin ng kaligtasan ng mahal sa buhay? Pero wala pa dito? Pero naniniwala kayo isang araw makakasama mo siya dito? Kung naniniwala ka dyan, palakpakan mo ang Panginoon. Araw-araw po, it's an opportunity to commune. Not only to communicate, not only to ask what we need, but it's an opportunity to commune with God. Don't just pray for your needs. Don't just pray for your will. Pag nag-pray tayo, Lord, hindi yung kalooban ko. Yung kalooban mo ang mangyayari. Alam niyo po kung bakit? Pag nagpe-pray tayo, nung kalooban lang natin, sino dito mag-a-agree? Minsan nadi-discourage tayo. Pagka wala pa. Tanungin mo, yung bang pinagpe-pray ko, Panginoon, kalooban mo ba ito? Pero pag alam nyo, kalooban ni Lord, kahit matagal, hindi ka madi-discourage. Amen po. May kausap po ba ako ngayon? Hindi ka panghihinaan ng loob. Hindi ka masisiraan ng loob kasi alam mo, kalooban ng Panginoon. Sino dito simula ngayon ang panalangin mo? Lord, not my will, but yours be done. Amen? Madalas po, pag nagpe-pray tayo, gusto lang natin. Pero pwede ba, simula ngayong umaga, Lord, hindi yung gusto ko. Yung gusto mo naman ang mangyari at maganap sa aking buhay. Kung naniniwala po kayo dyan, palakpakan po natin ang Panginoon. Bakit? Because prayer changes us, changes you, and aligning you in His will. The more na nagpapatuloy ka nananalangin, ina-align ka ni Lord. Ngayon, hindi kalooban ni Lord yung sinasabi mo, pero habang nagpapatuloy ka nagpe-pray, unti-unti yan, ina-align ng Panginoon yung puso natin sa kalooban niya. Hindi man mabago yung pangyayari sa paligid natin, pero maniwala po kayo, ang taong tuloy-tuloy na nagpe-pray, hindi man magbago yung kapaligiran niya, pero yung kanyang pagkatao, yung kanyang puso, yung kanyang buhay, nababago dahil sa panalangin. Can I hear amen? Hallelujah. At pag tayo po ay nagpe-pray, wag lang tayong mag-pray ng will of God. Mag-pray din po tayo ng Word of God. Sabihin mo sa katabi, Word of God. Ibig sabihin, ano ba sinasabi ng salita ng Panginoon? Ano ba sinasabi sa Gospels? Ano ba sinasabi sa Matthew, Luke, John, sa Mark? Ano sinasabi? Ano sinasabi sa Philippians? Pray it. Believe it. Receive it in the name of Jesus. Kagaya po ng isang kwento at istorya po na ito. Tingnan niyo po. In Luke 11 verse 5 to 10, then teaching them more about prayer. Say prayer. He used this story. Suppose you went to a friend's house at midnight, wanting to borrow 3 loaves of bread. You say to him, a friend of mine has just arrived for a visit, and I have nothing for him to eat. Wala akong maibibigay, gabi na eh. And suppose he calls out from his bedroom, don't bother me. Huwag mo na akong istorbohin. Bakit? The door is locked for the midnight, and my family and I are all in bed. I can't help you. Nakita niyo po, the door is locked. Nakasarado na. Nagpapahinga na. Pero ang taong nagpapatuloy manalangin, kahit nakasara pa ang pinto, nakukuhang magbukas dahil sa pananampalataya ng taong nagpe-pray. Verse 8, but I tell you this, though he won't do it for friendship's sake, if you keep knocking long enough, he will get up, tatayo, and give you whatever you need. Because of your shameless persistence. Sabihin po natin, shameless persistence. Yung makulit, paulit-ulit. And verse 9, sabay-sabay nating basahin. And so I tell you, keep on asking,
and you will receive what you ask for. Keep on, and you will find. Keep on knocking, and the door will be opened to you. For everyone who asks, receives. Everyone who seeks, finds. And to everyone who knocks, the door will be open. Mga magulang at mga kapatid, huwag po tayong tumigil na kumatok, humanap, at tayo'y manalangin at humingi sapagkat tayo po ay papakinggan ng atin pong Panginoon. Tanong, ngayon pong umaga, sino po ang gusto ng breakthrough? Yes. Hallelujah! Ano po ang meron po tayo? Let's pray for bold prayers. Honor God. Yung bold prayers po na yan ay it honor God. And God honors bold prayer. Gaano mang kalaki ang atin pong panalangin, ino-honor po yan. Pinapakinggan. Sino po may mga panalangin at pangarap ngayon pong umaga na to? May mga pangarap ka at panalangin ka ngayon. Nung po nagpe-pray po tayo ng church lot, sabi po nung mga kasamahan po natin, Pastor, mahal na po ang lupa, mahirap na pong bumili, milyon po talaga ang halaga, malaking pera po yan. Meron po ba tayong pera? Walang pera. Pero nagpe-pray tayo at nananampalataya. Yung tanong na yon, nasagot na po. Kape-pray, tuloy-tuloy nagpe-pray, may lupa na po tayo. At alam nyo, may lumapit na naman. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Kay Lord po yung palakpak na yan. Bold prayers honors God. At alam niyo po ngayon, ang tanong naman at ang lapit naman sa amin ng mga pastors and leaders, Pastor, malaking pera ang pagpapagawa. Saan naman tayo kukuha ng pera? Walang pera. Pero may pananampalataya. Mamaya ng konti, magugulat na lang kayo. Nandun na tayo sa lupang nabili natin at doon na tayo nagwo-worship by God's grace and for His glory. Palakpakan po natin ng the best ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sino po naniniwala, breakthrough po tayo? As a church and as a family, breakthrough po tayong lahat. Number 2 na po tayo. Persistent in prayer. And number 2, persistent in proclamation. Say proclamation. Pag sinabi po natin proclamation, this is our declaration. This is what we believe. Hindi yung sinabi mo ang may kapangyarihan. Ang sinabi ng salita ng Panginoon ang may kapangyarihan. Ang gagawin mo lang, pangahawakan mo, paniniwalaan mo. Declare it every day sa buhay mo. Paggising mo pa lang, hallelujah. Yes, Lord, pinagpala mo na ang aking mga anak. Hindi yung paggising pa lang natin, Lord, masakit yung tagiliran ko. Hindi na yata ako makakabangon. Di ba? Masakit yung paa ko. Hindi na yata ako makakalakad. Pwede po yun, kasi yan ang nararamdaman nyo. Pero pag sinamahan natin ng pananampalataya at sinabi natin, Lord, yes, may nararamdaman ako, pero ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng kagalingan. Yes, Lord, wala akong pera ngayon. Wala pang promotion. Pero I keep on and I will continue to declare and proclaim that you are my healer. You are my provider. Amen? Kanino po tayo magtitiwala? Kanino tayo hahawak? Hawak tayo sa mga pangako ng atin pong Panginoon. May kausap po ba ako ngayong umaga? Sabi ni David in Psalm 27 verse 13, yet I am confident I will see the Lord's goodness while I am here in the land of the living. Habang tayo po ay nabubuhay, mararanasan daw po natin, confident tayo, buo ang loob natin na mararanasan natin ang kabutihan, ang pag-ibig at ang pag-iingat ng Panginoon. Kung naniniwala po kayo dyan, palakpakan natin ng the best ang Panginoon. Yung palakpak na nakaranas ng goodness, mercy ng Panginoon. Sabi po in Ezekiel chapter 37, sabi diyan, then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. Imaginein mo, buto na lang, kalansay na lang,
Kakausapin mo pa? Magdi-declare ka pa? Verse 5, this is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. Yes, buto ka lang ngayon. Walang laman. Pero pag hiningahan ka ng salita ng Panginoon, yung mga pangarap na parabang namatay na, yung mga pag-asa na parabang nawala na, the moment you declare, the moment you said the word of God, magkakaroon ng pag-asa. Magkakaroon ng buhay. Lalakas ang pananampalataya. May kausap po ba ako? Kaya everyday, practicein na natin. Sabihin na natin, Lord, binigyan mo na po ako ng malakas at malusog na pangangatawan. Lord, pinagaling mo na po ako. Lord, ang akin pong mga anak ay magiging matagumpay sa tulong at sa biyaya mo. Sino dito ngayong umaga magpo-prophesy ka, magde-declare ka ng pagpapala at pag-iingat ng Panginoon sa iyong pamilya? Sino dito kailangan mo ng kalakasan galing sa Kanya? Sino magdedeklara na God will provide in my life and in my family? Kung naniniwala po kayo dyan, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ano mang dry bone situation sa asawa mo, sa mga anak mo, sa physical, ano mang sakit karamdaman, speak life. Life and death is in the power of the tongue. Speak life, not death. Hindi po lumalabas sa atin yung mga salitang wala nang mangyayari dyan, ganyan talaga ang buhay niyan, mahirap lang talaga yan. Hindi po. Huwag tayong mapagod magdeklara. Ngayon lang ako mahirap, pero may nangakong Diyos na tutuparin. Pagpapalain ako habang ako'y nananampalataya sa Panginoon. Hallelujah. Sino po dito naniniwala may pananampalataya ang mga anak ng Diyos at be-breakthrough tayong lahat? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Iyan ang paniwalaan natin. Iyan ang sabihin natin. Hindi ko alam kung ano po ang mga naranasan nating sakit, ano man po ang mga nasugatan, nawalan tayo ng mga mahal natin sa buhay. But the Word of God says that from glory to glory, from strength to strength, ipagkakaloob po yan sa atin ng atin pong Panginoon. Can I hear amen? Hallelujah. Praise God. Let's declare, biblical po yan. Sabihin natin, Lord, magaling na po ako. Lord, pinagpala mo na ako. Lord, iingatan mo po ako. Amen? Sinasabi ba natin yan? Gusto ba natin i-practice yan everyday? For some of you po, 1995 to 2000, okay? Nasa Japan po kami noong time na yon, and then pinanganak po si Pastora Meli, umuwi na po kami, 2000, nag-decide po kami na bumalik na ng Pilipinas. May mga nagsasabi sa amin dito, Dong, wag mo na kayong umuwi kasi medyo mahirap ang buhay sa Pilipinas. At least nandiyan kayo sa Japan, may trabaho, maganda. Pero malakas po yung conviction ng Panginoon para po kami umuwi. Noong time po na yon, ang natatabi lang po naming pera noon is $1,500 lang po. Pero nag-decide na kami, sabi namin, Lord, by faith, kahit naman kami saan pumunta, kay Leyte pa yan, Ormoc, Norte yan, Japan, Amerika, pagpapalain mo kami, pagpapalain mo kami. So yun po ang tinatayuan po namin. Alam niyo po, nung manganganak na sa pangalawa, si Mrs., si Pastora, dumaan na naman kami dun sa time na, alam niyo yon, madali pa lang maubos ang pera. May kausap po ba ako? Sino dito nakaka-relate? Pag nabarihan yung 1,000 mo sa umaga, sa hapon parang nasaan na. Ganun po talaga, lumilipad ang pera, may pakpak. So, yung 1,500, napakabilis po. Eto na, manganganak na si Pastora. Hindi ko po makalimutan. February po yun. Alam niyo saan kong hospital dinala? Hindi ko makakalimutan. Malolos. Sa Provincial Hospital, Bulacan. Kasi po, tiga Malolos ako eh. Eto na, pinasok na. Cesarean siya nung una, di ba? So ngayon, pangalawa, cesarean na naman. So ang sinisingil po sa amin, nasa around 35,000. Naubos na yung 1,500. Pero may natira kasi namamasada ako ng jeep noon eh. Monumento Malolos.
So may konting naipon. Eto na. Nung pong bumili na ako ng mga gamot, bumili na ako ng mga kailangan, mga anesthesia, lahat, di na-operahan na, cesarean na. Tapos nung lalabas na, problema na, wala na kaming pampalabas. Meron pong nakasalubong sa akin, sabi sa akin, uy, andito ka pala, Emil. Uy, oo, kumusta? May pasyente din ba kayo? Kwentuhan kami. Sabi niya, oo, ako, meron din ako, yung asawa ko nandyan, kapapanganak lang. Kaya lang, medyo nagpe-pray pa kami ng pambayad. Ganun ba? Punta ka doon sa kasi tiga Malolos ka naman, punta ka doon. Sa isang bahay, tinuro, ganito address, wala pang Waze noon, pero nag-tricycle ako, pinuntahan ko. Pagpasok ko sa loob, nakalagay, ang laki-laki, merong karatula, lingap, mahirap. Ayan, nakalagay, lingap, mahirap. Project pala yun, nila Blas Ople. Okay, yung labor secretary nung araw. So pagpila kong ganyan, anong kailangan, ganyan, sinabi ko, ganito po, ganito. Sumulat lang, sulat. Lingap, mahirap. Nilagay. Magkano yung bill? Magkano? Sinilagay. Eto na, nung lalabas na kami. Nung araw po, may mga ilan akong mga naitatabing gamit. May camera, di ba? So, pinipicturean ko si Stephen, ganyan, si Pastora. Tapos nung lalabas na kami, nung inaabot ko na yung papel, ano nakalagay sa papel? Lingap, mahirap. Sabi nung administration, lingap, mahirap. Ang puputi nyo. Kasi galing kami Japan Pa-camera pa. Sabi ko, binigyan po ako Beto na. Lalabas na kami. Yung gwardiya din, kukuhanin din yung papel. Ano nakalagay sa papel? Lingap, mahirap. Alam mo, pagtingin ng gwardiya, sa mahirap lang po ito. Wala kaming pambayad. Bakit po ganyan? Lingap, mahirap. Pasensya ka na, Brad. Pabor ng Panginoon yan. Tapos, eto na. May nagmagandang loob. Sinundo kami. Year 2000 to Yung sumundo sa amin, Mayi, Ford Expedition. Bagong labas. Sabi kanya, naka-Ford kayo? Lingap, mahirap. Sabi ko, pasensya ka na, Brad. Sinundo lang kami. Nagmagandang loob lang. Alam niyo po, ano po nangyari? Si Lord nag-provide sa Japan kay Pastora Meli. Pagdating po namin ng Bulacan, nag-provide din po ang Panginoon. Kahit na hindi ka mukhang mahirap, pero kailangan mo ng pagpapala at breakthrough. Kasi hindi ka makakalabas sa provincial hospital. Maniwala po kayo. May kausap po ba ako ngayon? Hallelujah. At alam niyo po, sabi sa akin, nung mga ilang nakausap ko, huwag kang magpo-full time sa ministry. Kasi walang pera sa pagpapastor. Baka hindi makatapos ang iyong mga anak. Ako naman, sabi ko, by faith, susunod ako kay Lord. Maglilingkod ako. Alam niyo po, nakatapos na si Pastora Melissa, and this coming May, gagraduate na din po si Stephen sa kanya pong, sa aviation po niya, by God's grace and for God's glory. Walang pera si Pastor, pero may pananampalataya. Magpipiloto po si Stephen. Nagpalipad na po siya, nagpapalipad na siya mag-isa, sinasakay po kami. Sabi ko, mauna ka na lang, ikaw na muna. Practice muna. Sabi ko ganyan. Hindi pwedeng mag-parking dyan. So, yan po ang kabutihan ng Panginoon. Amen po ba? May pera? Wala. Pero may pananampalataya. Pwedeng mag-breakthrough ang taong may pananampalataya. Hallelujah. And last, tapos na po ako. Ano po yung una? Persistent in prayer. And number 2, persistent in proclamation and declaration. And number 3, persistent in praise. Parang ayaw nyo yan Gusto mo maka-breakthrough? Tuloy-tuloy dapat ang papuri sa Panginoon. Kahit pa pumapanik kayo ng third floor at meron kayong pahinga sa bawat landing, pero pupurihin pa din natin ang ating pong Panginoon. Sino nandito kayo ngayong umaga? Pasasalamatan at pupurihin nyo ang ating Panginoon. Sabi po ng Habakkuk, chapter 3, verse 17 to 18. Tingnan nyo po Even though the fig trees have not blossoms, and there are no grapes on the vines. Walang umuusbong, walang bunga. Even though the olive crop fails, and the fields lie empty and barren, walang bunga,
walang alaga, tuyot, walang laman. Even though the flocks die in the fields and the cattle barns are empty. Bagsak ang negosyo, walang trabaho. Pero verse 18, tingnan niyo po. Yet, I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. Kung niligtas niya ako spiritual, kaya din niya akong iligtas at pangalagaan sa lahat ng aking mga pangangailangan. Ang kailangan lamang po natin, piliin nating magpuri, piliin nating magpasalamat, kahit nasaktan pa tayo, kahit nahihirapan pa tayo, malapit na malapit ka na sa breakthrough mo. Huwag kang titigil. Please lang. Sabi po ni David in Psalm 71, verse 8, that is why I can never stop praising you. I declare your glory all day long. Okay lang po ba basahin natin sa Tagalog? Sabi po dyan, kaya ako'y nagpupuri buong araw. Akin ngayong ihahayag ang taglay mong karangalan. Lord, may pinagdadaanan kami, may mga pag-iyak, may mga hirap kami na kinakaharap. Pero patuloy naming idideklara na ikaw ay mabuti. Hindi namin naiintindihan, but we believe you are the God who is in control of everything. Ang kailangan lang namin ay magpatuloy na magpuri at magpasalamat sa inyo. Amen? Mga kapatid, si King Jehoshaphat, pinalibutan po sila ng mga kalaban nila. 3 po ang nagsama-sama, ang Ammonites, Moabites, at ang Meunites. Pero, hindi po iniharap ni Jehoshaphat ang mga sundalo niya sapagkat alam niyang wala silang kalaban-laban. Alam niyo po, ang ginawa po niya, sabi po ng 2 Chronicles 20 verse 12, Oh, our God, won't you stop them? We are powerless against this mighty army that is about to attack us. Gigirahin na kami, papatayin na nila kami for sure. We do not know what to do. Pero ito lang ang sigurado, ang sabi niya, but our eyes are on you. Ang aming mga mata ay nasa iyo. Ang aming pananampalataya ay nais sa iyo. Ano po ang ginawa nila? 2 Chronicles 20:21, tatayo po tayong lahat, babasahin natin sabay-sabay. Hallelujah. Nag-appoint siya ng mga singers. Hindi siya nag-appoint ng mga generals. Ang in-appoint niya ay mga aawit, kakanta, magpupuri, magwo-worship, magmamarcha, papunta doon sa kalaban. At ito po ang sabi ng verse 21. After consulting the people, the king appointed singers to walk ahead of the army. This is what they sang. Ito po ang inawit nila. Give thanks to the Lord. His faithful love endures forever. Magpapasalamat kami sa Panginoon at magpapasalamat tayo sa Panginoon. May mga kabi-kabilaman tayong atake na kapalibot sa atin pong mga buhay, pero hindi tayo matatakot. Sasabihin natin, God is in control. Magpupuri kami, magpapasalamat kami sa Panginoon, patuloy kami magpe-pray at patuloy namin idedeklara na ang Diyos ang aming kasama sa amin pong mga buhay. Pwede ba natin palakpakan ng the best ang atin pong Panginoon? Come on, the best clap of praise to our God. Yung palakpak na breakthrough ka ngayon. In Jesus' name. This morning, don't base your breakthrough on your feelings. Pwede kang dayain ng damdamin mo. Pwede kang ma-discourage. Pero kailangan mo ng persistency in prayer. Basahin po natin. Persistency in prayer, proclamation, and praise brings breakthrough sa kanya pong mga anak. Amen? Sabi mo sa dalawang katabi mo, tuloy lang. Prayer, proclamation, praise. Iyan ang mga taong be-breakthrough. Amen po ba? Basahin natin. Ang breakthrough ay para sa mga taong hindi sumusuko. Hindi nag-give up.
naniniwala silang sa panalangin at sa mga pangako ng Diyos. Ang Diyos ay tutugon sa kanilang pamilya at sa kanilang mga buhay. Come on, the best clap of praise to our God. Hallelujah. Let's worship the Lord this morning. Let's close our eyes. Ngayon pong umaga po na ito, kailangan natin ng breakthrough. Hindi ko alam kung saang area ng buhay mo. In your family, in your ministry, in your spiritual life, even physical. Let's pray for breakthrough. Nangihina ka, nagkakasakit ka, let's speak the word of God. Let's declare His goodness and His mercy sa atin pong mga buhay. Hallelujah. Awitin po natin sa Panginoon. Kahit na anong mangyari, Panginoon, pupurihin ka namin. Itataas namin ang aming tinig, ang aming mga buhay para sa iyo lamang. Thank you, Jesus. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Gawin po nating panalangin sa Panginoon. Jesus, Ano man po ang inyong sitwasyon ngayon, piliin nating pasalamatan, piliin nating purihin ang ating pong Panginoon. Ano man pong situation, circumstances you are in. Hallelujah. walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Let's worship the Lord. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong
Itataas ang aming tinig, Itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Habang nakataas po ang ating mga kamay sa Panginoon, simulan niyo pong purihin ang Panginoon. In your own words, sa sarili mong salita na nanggagaling sa iyong puso ng may pananampalataya. Pasalamatan mo ang Panginoon. Siya yung nagligtas. Ikaw, Panginoon, yung nag-ingat. Ikaw, Lord, yung nagpatawad. Lord, Ikaw yung sumasama sa amin. Salamat, Panginoon. Give thanks to the Lord, for He is good, and His love endures forever. Oh God, it's only by your grace we are saved, we are redeemed, we are blessed, oh God. Kapatid, ngayong umaga na ito, ano man ang iyong panalangin, ask, seek, and continue to knock, sapagkat ang humihingi ay bibigyan. Sino mang humahanap ay makakasumpong, at sino mang kumakatok ay pagbubuksan. Walang ibang be-breakthrough kundi ikaw. Ikaw ang mananalangin, ikaw ang mananampalataya. Sabihin mo ngayon sa Panginoon, kagaya ng babaeng balo, tinataboy na, hindi na pinapansin, nakukulitan na sa kanya, pero nanampalataya pa din siya. Makukuha niya yung justice na para sa kanya. Ikaw, hindi mo kailangan magmakaawa. Anak ka ng Diyos. Hallelujah. Pinapakinggan ka ng Panginoon. Pray without ceasing. Pray continually. Believe right now. Kung nagpe-pray ka ng kagalingan, ideklara mo, sabihin mo na sa mga sugat at latay ng Panginoon, ikaw ay magaling na. Ano man ang iyong pangangailangan, ideklara mo ang salita ng Panginoon. He is your provider, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Pasalamatan mo na ang Panginoon ngayon pa lang for the breakthrough. Come on, right now, ngayon pa lang. Pasalamatan mo na ang Panginoon for the salvation of your loved ones. Pasalamatan mo ang Panginoon sa kapayapaan, sa kalakasan. It's not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Come on, receive your breakthrough this morning. Believe in your heart. In Jesus' name, by faith, by faith. Purihin ka sa hawin, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Breakthrough. Purihin ka sa hawin, itataas May mga pader, bumabagsak. itatanghal sa buhay ko, tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa
sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Panginoon, hindi mapapantayan ang iyong kabutihan at kadakilaan sa aming po mga buhay. Lahat po na nakaranas at naka-experience po ng mga breakdowns sa buhay po nila. Lord, breakthrough is coming. Breakthrough is in this place. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan sa amin. Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon at sabihin po natin, Lord Jesus, Lord Jesus, I surrender everything to you. I surrender everything. I surrender my life I to you. surrender my life. Thank you for everything. Thank you for everything. Thank you for the breakthrough. Thank you for the break. Thank you for my family. Thank you for my family. Today, Lord, Today, Lord, I refuse to quit. I refuse to I quit. reject every limitation. I reject every limitation. I will persist I will persist to pray, to pray, to proclaim, to proclaim, and to praise God. and to praise God. I will obey you. I will obey I will you. trust you. I will trust I you. will put my confidence I in will you. put my confidence